everyone, welcome back to my channel. Babalik po tayo sa magbigay ng reaction point ng view na. And syempre bago po ang lahat, shoutout po sa team mo po Antay kay Reynes Community. And the best team ever, rin namin may official and BNC official team Guapa, no? Ayan. At yan, bigyan po natin ng reaction, no? Yung announcement ni Kalinga Prab kagabi sa live niya na wala na po yung mic Chris. Kasi hindi po nakakalam guys, yung DSWD nag-announce na po yung nanggagamit ng mga minor. No, mga minor at mga mahirap dyan na wala silang lisensya, license. At yung pagkakalam ko kasi, yung foundation nila ay yung pinahintulutan sila, permitted sila to help na yung mga taong disabled, mga senior citizen na merong disability, di ba, yung mga batang nasa lansangan pa. I'm not sure, pero parang ganun yung nakita ko na pinahintulutan sila na yung kanilang lingap sa mahirap is purpose to yung welfare ng mga matanda na mayroong disability nga, tapos yung mga kabataan. Yun. Pero parang wala silang permit na maglabtim-labtim at mong scout. Ganon. So yun nga, pinastop ni Kalinga Prab yung Mike Chris. Kasi nga daw, pinagbibintangan niya naman yung Antay. Kawawang Antay. Yung Antay po guys, nagre-reaction siya pinapanood, nagpupuna sa mga mali. Pero kung tama naman yung ginagawa nila, wala namang something dyan sa Mike Chris, bakit hati pupunain, di ba? At yung Antay, hindi nga na, na-mention na yung Mike Chris eh. Di ba? Kasi yung may natinit ngayon, yung issue of yung DNC, yun may natinit na yun. Tapos itong si Kalinga Prab, natakot doon sa DSWD kasi nga nag-ano si DSWD. Yung mga nanggaganik ng mga kabataan na mahirap, binivideohan, di ba? Kapalit ng videos at para magka-revenue. Na wala silang permit. Ngayon, siguro na panood ni Kalinga Prab at natakot siya. Tapos, kung ano-ano pinagsasabi niya sa live niya, ang dami niya namang tinuturo ng doon na dahilan. Alam niyo guys, yung mga strategy niya ni Kalinga Prab, lumang tugtugin na yan. Yung mga desisyon niya, magrarason na yan kung sino-sino na kunwari yung dalhin. Para itong mga panatiko, hindi sa kanya yung sasama ang loob. Doon sasama ang loob. Sa mga minami-mention niya, like sa Antay, yun ang sisihin. Oo. Tulad na yung pag yung mga love team may issue na. Kahit sa kanila yung may diferensya, alam mo kung sino yung lalabas din na masama. Yung mga ka-LT na babae, para yung ka-LT na lalaki, yung tandem ay safe. Oo, yan ang lalabas na masama. Pero behind the camera, sila yung may something wrong, kaya umaalis yung mga pinapartner nilang babae dyan. At syempre, bawal ka magsalita kasi wala ka namang channel. Kaya nga, yung mga beneficiary dyan, hindi pinapahintulutan na magkaroon ng channel kasi nga po, yun ang purpose. Syempre, para pag nagla-live ka, marami kang masasabi. At syempre, di ka pwede magkaroon ng channel nakikita na sa mga video mo kasi sila muna habang sikat ka pa, sila muna yung magbibinibit sa'yo kasi nga sabi ni Kalinga Prab, malalaos ka agad. Ibig sabihin siya lang po muna yung naka-benefits, wag ka muna. Kahit mukha mo naman po yun yung puhunan, di ba? Yun. Tayo dito, hindi pang-bash o ng babalaura kasi hindi tayo nagmumura, tayo dito real talk lang. At yung about naman sa Mike Chris, huwag mong sisihin Kalinga Prab yung mga Antay. Sabihin mo, natakot ka doon sa DSWD kasi nga po, mali naman talaga yung ginagawa mo dyan pagpablog sa mga minor. Ilalabtib mo sa mga matanda na mga keyboys mo dyan, sa mga staff mo yan. Diba? Hindi ka naman permitted na director. Diba? Tapos sabihin mo, tandem lang naman, pero kinikilig yung mga viewers mo sa Mike Chris kasi sabihin mo, palabas mo lang na tandem, pero yung content nyo pang pakilig. I-love team pa rin yan. Sino niluloko nyo? Niluloko nyo yung mga lutang-lutang yan ako, ano sasabihin nyo? Yun ang paniwalaan, pero hindi nagkumaganit ng sariling point of view or observation, di ba? Ibahay niyo po kami kasi hindi po kami ututo at gumagamit kami ng sarili naming observation. Di ba? Yan na po, huwag mong isisi sa iba yung pagka-stop ng Mike Chris kasi nga, takot ka dahil alam sa sarili mo na yung ginagawa mo, example ng child exploiting.
Kasi minor yan eh. Kung gusto mo talagang tumulong, doon ka mag-interview sa mga magulang. Dahil bakit? Sa isang pamilya, bakit yung bata ini-interview mo? Kung totoong pagtulong lang talaga yung ginagawa mo, di ba? Nandyan yung mga magulang. Interviewin mo sa kanilang kahirapan, hindi yung mga bata. Kasi yung mga magulang, nakakalam ng kanilang mga kahirapan. Diyan, hindi yung mga bata na nag-aaral pa, mga musmos pa. Tapos pag maganda, partner mo dyan sa mga may edad na ng mga lalaki, na staff mo. Kaya nagkakaroon ng yung mga bata na yan sa murang edad. Nagkakaroon na agad ng idea sa mga love life na yan na dapat mag-focus muna sa pag-aaral. Tapos kinikilig din kayo, tapos sabihin niyo wala ka. Pag nagkaroon na kumbaga, nakainlaban na at nakaduwa-duwa na yung mag-LTK, sabihin mo wala kang kinalaman, labas na yung kalingap. Saan ba? Sino bang pasimuno sa mga yan? Diba? Ang dati mga inosente mga bata, tingnan mo ngayon. Nakikita mo dyan sa screen mo. Mayakap, nahahalin siya. Na dating halos hindi harap sa camera dahil sobrang yinin. Sino nag-iba ng kabuuan ng niga? Personality? Ikaw. Tapos sabihin mo scholar, dapat pag gusto mo makatapos sila ng pag-aaral, huwag mo silang i-expose sa mga ganong sistema na yung mga love life na yan dahil kailangan nila mag-aral. Tingnan mo yung may Chris, pinastop mo kasi nag-check yung DSWD, kung di nag-check yung DSWD, hanggang pumapaldo pa yung may Chris at may mga sponsor. Pag hindi mo yan stop, so dami nagbabati ko sa iyo na mula nung 2 taon, hindi mo stop Ngayon nag-announce na yung DSWD. At nagkakapulfuan, medyo marami nang sumisilip sa inyo. Stop mo na. Mag-ano ka na rin, mag-isa-isa ka na ng delete ng mo dyan. Ng video mo dyan, lalo na yung kay Reyna na yung bata, PWD, tinandim-tandem mo, sabihin mo, magkuya lang, pero yung content mo hindi angkop sa sitwasyon ng bata. Ay, naku, Kalingap Rab. Dusot ka tayo, tapos ito mga panatiko naman, paniwalang-paniwala sa'yo. Pero alam naman ang panatiko na yan Hindi ko ano yung totoo, pero bilang panatiko, hindi nila intindihin yung side ng utak nila, intindihin nila yun. Paniwalaan nila yung sinasabi mo kasi yung mga utak nila tulero na sa papaging idol. Parang na-hypnotize na ba? Hindi na makapag-isip ng kanilang sariling observation. Ganyan po. Ngayon itong si Kalingap Rab, para hindi na ma-upset yung mga supporters ng Nightcrest, ang pinagbibintahan niya naman yung para sa magagalit yung mga supporters. Tandihira yan. Kinalaman namin dyan. Kung sinilisin mo sisilip, kuman dyan ng DSWD, bahala ka sa buhay mo. Hindi yung na mapabintangan mo. Kasalanan mo alam mo mang minor rin hindi ako alam mo naman pala na bawal yan. Bakit inabot ng 1 taon? Alam mo naman palang mali na napangabata ni Krista. Bakit pa inabot na 1 taon? Kung hindi nag-announce yung DSWD, patuloy mo in-exploit yun si Krista. No. Sabihin mo sa pagtulong ka lang naman. Diyos ko, sa pagtulong with the personal benefit, with self-benefits. Ganon yun. Kasi gusto mong pumaldo, kasi gusto mong pundo. So, pagtulong ng talaga, nandyan yung mga magulang niya. Hindi mo kailangan ilaptin yung mga anak nila. Kasi charity plather ka, hindi direktor. Diba? Pwede naman for entertaining kasi may naman yan, mga talent naman yan. Pwede ka naman sa other way na paraan mo na walang laptin-laptin. Like example, kantahan, sayawan, i-enhance mo yung kanila mga talent. Hindi yung gagawin mo, idikit-dikit mo dyan sa mga lalaki na staff na mga grang na. Ngayon sisi mo sa mga antay. Mali naman talaga yung ginagawa mo. Malaman naman. Diba po? Kambira pa. Porque mali-mali yung pagbablog mo dyan at nasilip. Baka natakot ka ba silip dyan? Isisisi mo naman sa iba. Iralaso mo naman ang iba. At hindi mo na lang namin from the start. Alam mo nang mali yung ginagawa mo pang LTLT dyan sa mga minor. Pero tinuloy mo pa rin dahil malaki yung kitaan. Tapos isisi mo sa iba. Grabe naman to si Kalingap Rab. Sansay naman sinisi. Sisihin mo Kalingap Rab, hindi maayos yung pabablog mo.
Alam mo na mga minor ni tamdim-tamdim dyan sa matanda na ibata yan. Ini-expose mo yung mga kabataan sa mga ganyang gawain, yung magdikit-dikit. Tingnan mo si Beyonce. Yung mga content mo sa kanya noon. Kahit sabihin natin may consent ng mga magulang bilang isang lalaki, tapay ka na rin. Ikaw na lang sana mag-isip. Kasi siyempre mga magulang, hindi na rin niya makapagreklamo kasi hawak niyo na sila eh. Nahiya na rin sila, pero ikaw na sana na ikaw kung matino ka, mahajuf ka, religious person ka. Nakita mo hindi mali talaga yung ginagawa niyo. Kasi mahalik-halik niya padikit-dikit. Diba? Minor yun. At lalaki po, may edad na po yung lalaki. Diba? Mali yung mga ginagawang pang kansan din mga script mo, may mga mali sa script mo at mga kabataan. Imagine, minor, nag-start ng LT sa'yo, inabutan ng old na 18 years old, ayaw ng pabitiwan. Kapas talaga. Inabot. Nung na-start si Bianchi, 16 yata. Nag-LT. Reyna, tinamdin si Reyna kay 14 years old. Si Krista, 14 years old. And si I'm not wrong. Diba? At yung iba pa dyan. Diba dyan mo makikita talaga there's something wrong sa pang-vlogging. Yun ang totoo. Huwag mong sisisantay. Mali po yung pag-vlog dyan sa mamay, no? Kasi kung sinasabi mo sa pagtulong, dapat yung mga parents yung binablog mo, hindi yung mga bata na yan. Malay ba nila yan? Diba? At ikaw dahilan bakit na nagkaroon ng basher yung mga bataan na yan Kalinga Prab? Dahil inano mo sila eh. Nilagay mo sila dyan sa platform na puno ng basher, like example. Instead na yung community nyo nagkakaisa, yung mga supporters. Ang nangyayari, nagkaroon ng boundaries kasi every love team nagkaroon ng fandom, ayan, nagkawatak-watak. Ang dating nagkakaisa dahil tumutulong kayo sa mga mahirap. Ngayon, hindi na po. Doon na po sila nakatambak sa mga kilig-kilig. Kaya iba yung beneficiaries na talagang eligible na dapat tulungan is hindi na napapansin ng mga sponsors kasi nga napunta na po sa mga kilig-kilig at kayo din, hindi nyo na rin sila nababarikan. At yung mga bata na yan, yun ang pinaka-accessories. No, yun sila yung pinaka-produkto. Bakit kayo nagkagulo dyan at yung mga sponsors nagumpukan. No, kaya yung mga kabataan na yan, hindi po imposible na mababash. Kasi nga po, yung mga fanatics, may kanya-kanya sinusuportahan, na-idolize, at sila mismo nag-aawa yung nagumbukan sila dyan, yung kanyang pinakasentro. Yung sa center nila is yung mga kabataan. Talagang naiipit po yung mga kabataan dyan dahil sa toxicity na ginawa mong love team. Diba? Ay, huwag mong isisi sa iba o sa antay yung mga gulo dyan sa community mo. Kasi nga, kayo mismo yung gumawa ng gulo. Kasi nga, kung tunay na pagtulong yung ginawa nyo, wala sanang tayong defender, wala kayo sanang reactor, wala sana kayo mass likers dyan at saka mga kung sino pa yung nag-defense nyo kung pagtulong at wala namang magbabatigo sa inyo kung tama yung ginagawa nyo, di ba? Kaya kayo ang naglagay ng defender kasi nga alam nyo may nagbabatiko sa inyo dahil alam nyo sa sarili nyo mismo na mali yung ginagawa nyong pag-LT sa mga kabataan at sila po na prone po sa bashing. Di na kayo nakawa. Yung mga ganong edad, hindi sana nararasan nila yung mga ganon na ganito na nababash sila, na-expose sila, na-exploit dito sa social media at si Beyonce napunta pa sa Tulfo sa murang edad. Bakit? Sino na pasimula nito? Ikaw Kalinga Prab? Aminin mo sa hindi. Ikaw po yung pasimuno ng mga gulo na to dahil sa mga LTLT na yan nagkaroon ng toxicity, di ba? At yung mga kabataan yung na sisentro sa mga dito sa bashing. Sino yung ba nga mga basher? Sino ba nang mabasa kanila? Yung mga reactors yung did mismo at mga panatiko nyo? Iba po. Kaya nga to the rescue ang limantay sa mga bataan na yan. Dahil hindi nila deserve na ganyanin. No? At dito na po guys, no, I love you all. God bless us all.